Nandito na naman tayo for another semi. Pero this time, mag-feature tayo ng bagong member from PHA. And I'm sure ako kilalang-kilala niyo siya dito sa pigeon racing industry. Kung sino siya, tara, kapihan sessions tayo ulit with Versilago. Kasama natin si Sir Norman Te. Hi sir, good morning po. At yun, at of course, kasama pa rin natin si Doc Joy Kabigan. Sir Norman, since bago lang ako dito sa mundo ng pagkakalapate, sir, nagiginig ko kasi sa mga kapwa kalapatids natin yung pangalan niyo, sir. And sir, interesado kasi kami malaman, paano ba kayo nag-start magkalapate? Nainganyo ako ng kumpare ko, si Anso nung kasi nauna na siya nag-ano. So, sa kanya ako humingi ng mga materials na ipanglalabang ko. Kanina kasi sir, tinur nyo kami dun sa loft na sa taas. And grabe sir, nabighani kami sa nakakita namin. Saan nyo nakuha sir yung design and sino nag-inspiration nyo dun sa loft nyo sir? Yung design talagang pinag-aralan yun para magandang conditioning din ng ibon. So yung hangin, dapat through and through yung hangin na hindi naman sobrang lakas kung baga may gamit yung design. Dapat kasi sa isang housing ng kalapate, ma-prevent natin yung moist environment. Kailangan ang humidity tama kasi kapag ka masyadong moist ang area, doon pumapasok ang ating mga bacterial disease katulad ng pinaka-common ang paratyphoid. Balita ko kasi pang 22 and 46 kayo nung MacArthur National Racing. And alam naman natin sir, ang hirap magpabalik ng ibon dyan. Kayo sir, ano nag-experience yung time na? Different bloodlines ang nilaban namin para dun sa race na yun talaga. So, ang nakauwi sa akin, yung dalawa na yon is magkapatid pa. Siguro sa conditioning din na ginawa namin, sa preparation, nakapagpauwi naman kami. Sir Norman, ano mo pwedeng bigyan niyo, ma-share sa amin and mabigyan niyo sa amin conditioning tips sa race? Kasi knowing na itong mga ibon na to, tumatawid sila ng mga dagat, ganyan, tapos ang init pa. Sa conditioning tips, unang-una ginagawa namin is yung mag-flushing para matanggal yung mga ano niya sa katawan, mga bakterya. Pag canker, ginagamit ko Trichoplast. Uunahan na natin siya. Okay. So bibigyan ko siya 3 to 4 days of flushing. Then after that, bibigyan ng Herbolan para bumalik yung bakterya niya sa digestive tract. Mga kalapatids, ito yung ginagamit ni Sir Norman, yung Trichoplast. So, isa itong antibiotic, specific siya sa intestine, sa bituka mismo ng ating mga kalapatid, kung saan matatagpuan yung mga trichomonas. Meron din ito sa bibig. Siyempre, nakukover niya na din ito. Dapat, kung gagamit tayo ng Trichoplast, dapat din tayong gumamit ng Herbolan. Herbolan is a prebiotic po. Kagaya ng sinabi nung nakaraang segment, at meron po itong good bacteria na itinatanim doon sa intestinal flora ng ating mga ibon. And at the same time po, yung absorption po niya nung gamot or kung ano man po kakainin niya ay mas magiging maganda dahil sa Herbolan po. So mga kalapatids, ito po yung ginagamit ni Sir Norman, yung Avicaz. Isa po itong dewormer. Pebantel po siya. Maganda po kasi ang Pebantel sa pagtanggal ng mga roundworms. Ito po kasing mga roundworms na to, once na pumasok ito sa sistema, sa digestive system, sa bituka ng ating mga kalapate, doon po nagsisimula ang mga simpleng sakit tulad ng pagtatae. Pwede rin po na magkaroon ng sugat sa kanilang intestine na makakapag-prevent ng magandang conditioning. Kayo sir, personally, paano niyo ginagamit yung produkto para sa mga kalapatids? After mag-deworm, bibigyan ko siya nitong Toxiplast. 3 to 4 days straight yon. Then, pag gumagamit kayo ng Toxiplast, huwag kayong magbibigay ng mga ng grits. So, itong Toxiplast ng Versilaga, ito yung sulfa drugs. So, sa sulfa drugs, diba dapat maingat tayo sa pagpili ng antibiotic? Kasi once na nagkamali ka ng pagpili, kaysa sa ma-promote mo sana yung flora, lalo na sa digestive system, nasisira mo siya, doon nag-uumpisa
nagkakaroon ng pagtatay ang ating mga kalapati. Anong ginagamit niyo, sir, pagdating sa eyesight ng kalapati? Gumagamit ako ng yung Forma drops. Pinapatak siya sa mata. Kasi sabi natin bagong maglaban, no? Or the day bagong i-load yung ibon, patakan siya tag-isang drop sa mata. Then, nakakapag-protect siya ng ibabaw ng mata. Then, tatago siya sa may ilong, sa nostrils. At the same time, lumilinis din. Sa supplements, bali, nagbibigay ako ng mga glucose, B-Pure, Columbine Vita na pink mineral, tsaka itong Boost X5. Mga kalapatids, narinig natin yung mga iba't ibang ginagamit ni Sir Norman ng mga products. So, unang-una, ito yung glucose. So, itong glucose, napaka-importante kasi nitong ibigay bago po magbiyahe o bago lumipad ang ating mga flyer. Kasi, meron itong highly digestible na glucose para sa ating mga ibon. Idagdag na rin po natin ang B-Pure. So, sa paglipad ng ating mga kalapate, hindi sila mga kakaramdam ng ngalay or pagod. Paglipad nitong ating mga flyer, syempre, kailangan natin maghalo sa inumin ng Supervit. So, itong Supervit na ito, meron siyang vitamin A para ito sa mata. Ngayon, yung vitamin A, siya yung nagpapalinaw pa dun sa mata. And meron itong aniseed, pinipigilan niya hindi mauhaw ang kalapati. So, wala na siyang stopover, dire-diretso po ito na lilipad. And sabayan po natin siya nito sa pagkain niya, yung pink vitamins or yung Columbine Vita. Ito naman po is very rich in calcium, minerals, and vitamin D. Pag nag-intake po yung ating mga ibon ng calcium, kailangan po yung calcium may kasabay siyang vitamin D para mas ma-uptake po ito ng katawan ng ating ibon. Hindi masasayang kasi i-metabolize niya sa tamang paraan. At ito ang huli mga kalapatids, ang Boost X5. Itong Boost X5 naman, punong-puno to ng amino acid. Ngayon, mas maganda sana kung sasabayan natin ito nung ating B-Pure. Kasi, di ba nga, sabi ko kanina, itong B-Pure na ito, very rich in B-complex siya. So, hindi mangangalay. Pagka gumamit kasi tayo nitong Boost X5, limited ang production ng lactic acid, mawawala po ang pangangalay at pagkasira ng muscle ng ating mga ibon. Thank you sa pag-explain sa amin. At least ngayon, nalaman namin ang mga importansya nito mga supplements na to sa pagkukondisyon ng ating mga ibon. So, bibitinin ko muna kayo mga kalapatids dahil next week, usapang recovery naman tayo dito ulit sa Kapian Sessions with Versilaga.